Isang pagpalang araw na po sa atin lahat, mga kapantime. Sa lamanda kayo ng Pilipinas at mundo. Naway pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Nabigyan tayo ng malusog at magandang pangangatawan, magandang kaisipan at marami pang pagpapala. Welcome to my YouTube channels, Kapantime TV. At kung bago ka pa lang po sa channel na ito, please subscribe, like, share, and comment. At pakipindot na rin po ng notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayong araw na ito is pag-uusapan po natin ang tungkol sa lagnat. Yes, lagnat po ang ating magiging topic. Kaya po, marami po kayo dito matututunan o mapupulot na aral. Ano-ano nga ba ang nakapaloob sa topic na ito? So nakapaloob po dito kung ano po ang sanhi ng lagnat, ano dapat natin gawin kung tayo po ay may lagnat upang unang lunas, sintomas ng lagnat, kailan po dapat tayo pumunta sa doktor o sa eksperto kung tayo ay may lagnat. So yun po lahat yung mga nakapaloob po sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Kaya kung nais nyo po maunawaan lahat o maintindihan, please stay lang po kayo para po marami po tayong matutunan tungkol po sa ating topic for today. So ano nga ba ang lagnat? So ang lagnat ay isang uri ng karamdaman na kung saan lahat po tayo ay nakakaranas. Bata man o matanda, mayaman o mahirap, may pera o wala, may ipin o wala. So lahat po tayo is nagkakaroon ng lagnat po. Tumatas po yung ating temperatura ng ating katawan or init ng ating katawan. At alam niyo po ba na ang lagnat ay hindi po sakit? Opo, hindi po sakit ang lagnat. Ito ay palatandaan po na nilalabanan po ng ating katawan yung infeksyon na mayroon po tayo. Kaya po kung nakakaranas tayo ng lagnat is anormal lang po yan. So ibig sabihin po nagtitrigger po ang ating katawan dahil po sa infeksyon na mayroon po tayo. So ano-ano nga ba ang sanhi ng lagnat? So napakarami pong sanhi kung bakit tayo nilalagnat. Una-una nandiyan yung trangkaso. Siyempre pag may trangkaso na pulmonya, pag may pulmonya na tayo, mga virus sa katawan, bacteria infection, so nilalagnat din po tayo. Ano pa? Kapag tayo po ay nagbababad ng sobra-sobra sa initan, so lalagnatin din tayo or tatas din yung temperatura ng ating katawan or sumasakit ating kasukasuan or arthritis, kung meron man tayo niyan, is lalagnatin din tayo. Ano pa? Kung tayo ay nagtitik din po ng mga antibiotic, kagaya po ng antibiotic para sa high blood. So, may possibility po na tayo ay lalagnatin or tayo ay nagpapabakuna ng vaccine. Opo. So, lahat naman po tayo is nakaranas magpabaksin or during the pandemic time. So, di ba? Napansin po natin na nilagnat po tayo, tumas po yung temperatura ng ating katawan dahil po yung nag-trigger na po yun ating katawan at lalabanan po yung mga infection po. So, yun po yung mga reason or sanhi kung bakit po tayo nilalagnat. Okay? So, ano-ano ulit yun? Nandyan yung trangkaso, nandyan yung pulmonya, tigdas, bulutong, virus, bacteria infection, sobrang pagpapabilad sa araw, magkakaroon ng arthritis or pananakit ng kasukasuan, pagtik ng mga antibiotic para sa high blood, or pagpapabakuna or vaccine. So yun po yung magiging sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng mataas yung ating temperatura ng ating mga katawan. So ngayon po dumako naman po tayo sa mga sintomas ng lagnat. So syempre meron din mga sintomas ng lagnat. So ano-ano yun? Syempre pag tayo ay nagpapawis or panlalamig o pananakit ng ulo, walang gana kumain, pananakit ng mga muscle, panghihina, at pagiging mainit ng ulo. So yun po yung magiging dahilan or mga sintomas po na tayo ay may lagnat. So ano ulit yun? Walang gana. Pag wala kang gana kumain, ibig sabihin yan is sintomas yan ng ikaw ay may lagnat. Ano pa? Pagiging mainit ng ulo o pagiging irritable. Siyempre, pag ikaw mainit ng ulo, so isa rin yan sa sintomas ng lagnat. Okay? Pananakit ng iyong katawan at ulo, pananakit ng ulo at mga muscle, siyempre po ng mga muscle, katawan, pati na ng ulo, ay isa rin po yan sa mga sintomas ng lagnat. Kaya po kung kayo po ay nakaranas niyan, ibig sabihin po niyan is mamaya po ay tatas na po yung init or temperature ng inyong mga katawan. So ano naman po ang dapat natin gawin kung tayo ay nilalagnat?
pangunang Lunas. So siyempre po kung tayo nasa bahay lang, makakabuti po na magpahinga po tayo, humiga tayo sa kama para po na maano natin yung ating lalat. Ano pa po, pwede tayong maligo ng maligam-gam na tubig. Opo, sa pagligo ng maligam-gam na tubig is makakatulong din po para bumaba po yung ating lagnat. Okay? At pag inom din po ng maraming tubig or juice, opo, makakatulong po at malaking tulong po or effective po yun na paraan para bumaba ating lagnat. At syempre po, titingnan din po natin ang ating temperature. Siyempre titingnan din natin at check natin yung ating temperature sa ating katawan by using thermometer kung mayroon pong pagbabago ang ating katawan. So ano nga pa yung mga thermometer na dapat natin gamitin? So meron po tayong tawag na oral o rectal thermometer at meron din po forehead thermometer at air thermometer. Ang oral at rectal thermometer daw ay maganda raw gamitin dahil ito ay nagsasabi ng sakto na temperatura ng iyong katawan. Ang ano naman ay pwede naman gamitin din naman yung air at saka forehead, mabilis silang gamitin at madaling gamitin, pero hindi kagaya daw po ng oral at rectal na mas mas sakto daw po yung ang pagbibigay ng inyong katawan. So kailan naman po tayo dapat pumunta sa doktor? Siyempre, kung hindi natin kaya ng mga pangunang Lunas na ng ating init ng katawan, so kinakailangan na natin pumunta din sa doktor. So kailan naman po? Kapag pupunta na tayo sa doktor kapag ang ating dito yung temperatura ng ating katawan ay umabot na ng 39.4. Pag umabot ng 39.4, na ibig sabihin mataas na po yan. So kinakailangan na natin magpakonsulta sa mga eksperto, lalo na kung may makasama itong mga sintomas. So ano-ano mga sintomas na dapat nating alamin para tayo pumunta sa doktor? Mayroon natin itong matinding sakit ng ulo o nakakaranas tayo ng sakit ng ulo. Kung naranasan na po natin yan, so kinakailangan natin na pumunta sa doktor kasi sa mga sintomas na kinakailangan natin. Ano pa? Unusual rashes skin or nagkakaroon ng rashes ang ating skin at ito ay mabilis na kumakalat. So kinakailangan na rin po natin pumunta sa doktor. Pag unusual sensitivity sa bright of light, so tayo ay sensitive na sa sobrang liwanag ng ilaw, so kinakailangan na rin natin pumunta sa doktor. Pagkakaroon ng pagkakalito or mental confusion kung tayo nalilito na sobra, so kinakailangan natin magpatingin sa doktor. Pagkakaroon ng mahirap na paghinga o paninikip ng ating dibdib, kung nararasan na po natin na naninikip na ng ating dibdib o nahirapan na tayo sa paghinga, so kinakailangan na natin pumunta sa doktor. Okay? Pananakit ng ating tiyan o pananakit habang tayo ay umiihi. Opo, kung tayo nakakaranas na niyan ng ganyan mga sintomas at ang ating lagnat ay umabot sa 39.4 Celsius, kailangan na natin na pumunta sa isang eksperto para po malaman natin ang ating mga kalagayan o kondisyon. So yun po lahat yung ating napag-usapan. Naway po naunawaan po yung po lahat ang nilalaman ng ating content na to. So balik aral ulit tayo. Ano ulit yun? So una-una po yung mga dapat natin gawin para tayo pumunta tayo sa doktor. Pag umabot na po ng 39.4 Celsius na po ang temperature natin using the thermometer at may makasama sintomas sa gaya ng matinding sakit ng ulo, pagkagiging natin sensitibo na rin sa ilaw, kakaroon natin ng pagkahilo, pagsusuka o paninikip ng ating mga dibdib o kaya sumasakit ng ating tiyan or mahirapan tayo habang umihi. So kinakailangan na natin pumunta sa doktor upang magpa-konsulta na at humingi na tayo ng tamang lunas para po dito. So maraming pong salamat sa inyo. Naway naintindihan niyo po yung ating mga pinag-usapan ito. Hanggang dito lang po at naway magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong video. Mag-comment lang po kayo para po malaman ko kung ano po ang gusto nyo upload kong video or ano pong content ang gusto nyo para gawin ko po. Maraming salamat po at muli po sa mga bago pa lang po sa channel na ito, please subscribe, like, share, and comment po at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat ulit sa iyo and with all this thanks to you. Okay? See you again on my next video. To God to be glory. Bye-bye.